Hi Sagittarius! Welcome sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Gawin natin ang inyong general life reading sa buwan ng March 2024. Maaaring mag-resonate to into the next 3 to 6 months. From March, April, May, June, July, August. Okay? Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat pong muli sa pagtangkilik ng inyong monthly Tagalog readings. Remember na ito ay isang general reading, so maaaring mag-resonate at hindi sa inyo. Alright, so kung hindi ito mag-resonate, maaaring ang reading na to ay hindi para sa inyo. Maybe I will tap into your energy next month. Okay, so Sagittarius Collective, isa-shuffle ko lang muna ang mga cards in front of the camera ulit, and I'll see you in few seconds, okay? Hi again, Sagittarius. So, gagawin na natin ang ating collective reading para sa inyo sa buwan ng March 2024 and to the next 3 to 6 months. Gagamitin natin ang Goddess Power Oracle card by Colette Baron Reid. Okay? So, kukuha tayo ng 7 baraha para sa inyo, Sagittarius, sa inyong general life reading. Okay? Sa first position, Sagittarius, meron tayong devotion. Okay? Position 1. Position 2, Sag, meron kang new beginnings. Nice. Position 3, for March, Sagittarius, meron tayong nurturer. Position 4 mo, meron kang the future. Medyo ang ganda ng mga cards so far, no? Ng iyong mga goddess, Sagittarius. For this month, sa position 5, meron kang communication, Iris. Okay? Position 6, meron ka namang compassion. Okay, nandiyan si Kuan Yin, ang goddess of compassion. And at the center, Sag, meron kang secrets. Oh, interesting, no? So, general life reading to, Sag. Umpisahan natin sa position 1 mo. Sa release position, meron tayong devotion. Okay? So, ang release, sinasabi ko, maaaring pakawalan o yung mga bagay na hinuhold back mo na kailangan mo ng finally ipakita, no, sa mga tao, sa community, sa mga situation, kay devotion. So, ang sinasabi dito, I feel like parang dedication right now. Okay, ngayong buwan ng March 2024. Okay, whatever it is na ginagawa mo ngayon or kung ano may sitwasyon man sinasabi doon, mas mag-persevere ka. Okay, at dedication for some reason, yan ang nakikita ko dito sa position number 1 mo. Okay? Kailangan i-devote mo yung time, energy, and effort mo sa kung ano man yung nangangailangan ng attention mo at the moment. Yun is more like parang guidance sa'yo, Sagittarius. Okay? So, be it sa career mo or sa family situation or personal relationship, parang may mga situation and connection ina-ask ka na alagaan mo yon, i-nurture mo yon. Kaya may position 3 nurture. No, feeling ko connected siya sa position 1 mo, pero wala pa tayo dito. Nandito pa lang tayo sa position 1 mo, sa release card. Okay? So, dedication and perseverance and focus yan. Pag nakita mo yung devotion na yan, yan yung nakikita ko na maaring it requires a lot of parang energy and time and attention mo. Okay? And wag kang magpapaka-lose track or ma-lose yung focus mo or ma-deviate yung attention mo sa ibang mga bagay. Okay? Pagtuunan mo ng pansin yung situation and people na kailangan ng dedication mo at the moment. Okay? Ngayon, at position 2, meron kang new beginnings. Ito yung mga kailangan mong panatilihin. Yung dapat mong ipagpatuloy. Which is maganda. Ang sinabi dito, tuloy-tuloy dapat ang pag-acknowledge mo ng mga bagong simula. Okay? So, sa present time, March, ang sinasabi, ito yung kailangan mo ipagpatuloy. Continue yung mga bagay na nasimulan mo sa March 2024. Yung mga bagong simula mo, mga bagong kabanata, ibig sabihin, ipagpatuloy mo daw na doon dapat yung focus and dedication mo. Connected yan sa position 1. So, it means that say, wag na tayong mag-look back sa nakaraan or sa mga natapos na situations and connection dito. Mag-focus ka sa new beginnings pa yung kailangan mong gawin, pagtuunan ng pansin at the moment na nangangailangan ng devotion and dedication mo. Okay? Sag? Kahit ano area ng buhay mo to, feeling ko applicable yan. Okay? Pag sinabi mo kasi new beginnings, sinasabi sa position 2, parang ito ang mas priority mo at ito yung dapat mong pahalagahan.
at the moment. Okay? Why? Kasi, alam mo, sunod-sunod to. Yung 1, 2, and 3 mo, feeling ko magkaka-relate sa isa't isa. Meron tayong nurturer. Kasi yung new beginnings mo, sinasabi nga, if devoted ka, yung time, energy, focus, attention mo, no, ito yung mga situation na maaari mong alagaan. Okay? Nasa position 3 to, so meaning yung manifestations mo. Yung mga manifestations mo, kung gusto mong ma-achieve yung mga goals mo, pangarap mo, may mga target, dreams, and ambitions ka, no? Personal man yan sa career mo or for family, no? Alagaan mo. Okay? Yung mga manifestations na yan. At ang manifestations, pag gusto mong may mangyaring maganda, no? Sa mga dinedesire ng puso mo. Okay? Or mga hinahangad mo, no? Mentally and heart, body and soul, no? Kailangan alagaan mo yan, yung mga pangarap na yan. So, ibig sabihin may continuity, may sustain, devoted ka, at yung mga new beginnings. Saan naman gagaling ang mga new beginnings? Siyempre sa ating mga manifestations, which is yung position 3 mo, at isinsabi doon, alagaan mo, yung new beginnings mo, connected sa manifestation, yun ang alagaan mo, yung mga bagong simula mo, sa career, sa trabaho man yan, sa connection, sa mga bagong mong nakilala, alagaan mo sila, bagong mga kaibigan, alagaan mo sila kasi mas may potential magkaroon ng substance and value and return on investment yan, kung career man yan or business. Okay, sa family situation, nangangailangan din na yung mga bagong cycles sa mga family or personal relationship mo, alagaan mo rin yan, yung sinasabi dito. Kasi may possibility na mag-grow pa yan in the future to deeper relationships, connections, and maaring mag-excel ka somewhere there, no? Okay? Ngayon, sa position 4 mo, Sag, meron tayong the future. Diba? Ang ganda ng reading, no? Nandito si Skuld, okay? Ang sinasabi, since nasa position 4 mo to, ito yung external energies mo. So, yung external energy na nakaka-influence sa'yo right now is yung future. Maaring nagpaplano ka, nag-strategize tayo na maaring mangyari sa future mo. Okay? Yung ginagawa mo ngayon, feeling ko may kinalaman siya sa long-term plan mo. Okay? Lahat ng gagawin mo ngayon, hindi lang para sa present time. Iniisip mo rin yung longevity. Like, kung commitment yan, long-term commitment, yung mga dreams mo, hindi lang siya pang kasalukuyan or pang next to 3 to 6 months or pang isang taon. So, parang you're planning ahead, yung present mo ngayon, yung new beginnings na yan, ang isipin mo lagi, ang ginagawa mo yan para sa future. Okay? Yun yung external energy, sa parang motivation mo this month and on to the next coming months. Okay, Sag? Yan ang alalahanin mo. Yung ginagawa mo ngayon, magkakaroon ng investment yan, and it's long term, hindi to pang short term. Maaari mag-benefit ka, hindi lang ikaw, kundi yung mga tao o yung mga contributions sa community, sa family mo. Okay? Ngayon, sa position 5 naman, Sag, meron kang communication. Ito yung kailangan mo ibigay sa sarili mo sa ibang tao. So, ang sinasabi rin, part ng energy mo this month and the next coming month is mas maging open tayo sa communication, mas maging direct, mas maging, welcoming tayo sa exchange and feedback and criticism as well, good and bad yan. So, be more receptive sa din yun. And also, ikaw, mas maging brave ka rin to be more open-minded. Baka block yung throat chakra mo, nag-struggle tayo to communicate something na valuable or important na alam mong it matters. Remember na yung mga iniisip natin or yung mga bagay na hinuhold back natin na gusto natin sabihin, maybe it's about time na alam mo yun, i-release natin yung mga feelings and yung mga thoughts natin, finally i-verbalize rin natin, no? And make sure lang na open ka rin sa feedback and open ka rin na magbigay ng communication. So, be it sa kahit anong area ng buhay mo, I feel like kung may blockage ka sa isang area ng buhay mo when it comes sa communication, sa tao, people, situation, or events yan, it's about time na mo na yan, tanggalin mo yung blockage na yan sa throat chakra mo. Okay, Sag? And then, sa position 6 mo, no, new beginnings. Lumabas na si new beginnings sa kailangan mo ipagpatuloy. So, feeling ko, nagkaroon ka na ng new beginnings at the moment. Diba? May mga new beginnings ka recently or
as of this time, no? Na kailangan mong yung mga manifestations na yan, galing din sa mga new beginnings na yan, kasi nandito yung kailangan mong ipagpatuloy. Ito yung present no? So, sinasabi dito, kailangan mong in-nurture yan dahil ang new beginnings mo sinasabi may compassion. So, okay, for some reason, no, right now may mga bago kang simula. Pero sinasabi, ang atake dito, ang atake mo, no, new beginnings, no, be gentle sa sarili mo. Be gentle din sa ibang tao. Be gentle sa break and graces and blessings na dumadating sa'yo. Huwag kang masyadong i-criticize yung sarili mo or i-beat up mo yung sarili mo. Okay? Be compassionate sa ibang tao, pero I feel strongly na ikaw to, na baka lately kasi yung mga nakaraang setbacks mo, na, alam mo yun, hindi mo nabibigyan ng masyadong credit yung sarili mo. You know, parang ina-underestimate mo yung sarili mo or masyado kang humble, but at the same time, you give credit to where it is due, diba? Hindi mo nabibigay yung credit na deserve mo para sa sarili mo. Okay? So, sinasabi dito, be kind to yourself, be gentle, no? Huwag tayo masyadong harsh or critical masyado sa sarili natin and sa ibang tao. At sa mga bagong simula mo. Just relax, take it slow, and parang tread lightly. Yan ang sinasabi sa new beginnings mo. Okay? And then, at position 7, may natutunan ka. Secrets. Ito yung mga bagay na hindi mo pa natututunan, na kailangan mong matutunan or natutunan mo recently. Okay? Secrets, no? Maaaring natuto ka sa mga natuto tayo na hindi lahat ng barahan natin ilalatag natin, Sagittarius, okay? Magtira tayo ng alas para sa sarili natin. For some reason, yun yung una kong na kuha dito sa message or sa spread mo, no? Or, pwede din na natuto ka na may mga sitwasyon na kailangang ilihim, kailangang itago, hindi kailangang i-reveal sa lahat ng tao, okay? Maaari din na may mga tao na na-realize mo na hindi ganun ka-open sa'yo, nagtatago or naglilihim. But since nasa lesson learned to, no, I felt like, ano ba pwede nating matutunan sa lihim? Diba? May mga lihim na kailangan itabi at may mga lihim na kailangan ibunyag. Kasi meron kang communication, no, at position 5. And then, position 6 mo may secrets ka. So, parang, I feel like, di ba sinabi ko, parang may blockage ka sa pagdating sa words, no? Sa expression, okay? I felt like nag-hold back ka on certain information or towards situation and people to, no? No? So, it could, maaaring may kinalaman to sa mga secrets na ikaw lang dapat ang nakakaalam, or ikaw lang muna ngayon dapat ang hindi pa time para sabihin lahat. Like I said, hindi mo kailangang ilatag lahat ng baraha mo. Okay? Lahat ng alas mo, lahat ng karunungan mo, lahat ng mga iniisip mo, or mga nararamdaman mo. Minsan kailangan i-keep din muna natin to ourselves para mas maprotektahan tayo at maprotektahan yung sitwasyon. Okay? Hindi mag-escalate bigla. Yun yung nakikita ko dito. And at the same time, maaari na natuto tayo na maglihim din muna sa umpisa. Magkaroon tayo ng mga bagay na hindi out in the open. Okay? And hindi pa kasi panahon para malaman ng mga tao or inaas ng sitwasyon. For some reason, may kinalaman siya sa bagay na maaaring tinatago mo or mga tao na naglilihim sa'yo. So, i-reverse yung situation doon, guys. Okay? Na-realize mo rin na may mga taong malihim. May mga taong nagtatago ng sekreto or hindi sinasabi lahat kung sino sila. So, natutunan mo na gawin din yung game na yun lately sa kanila kasi sometimes it helps, no? Huwag natin ipakilala agad kung sino tayo kasi they can use it against us. Okay, Sag? So, sana nag-resonate kayo sa inyong general life reading, Sagittarius, para sa buwan ng March all the way to
next 3 to 6 months. And I'll see you guys sa love reading nyo sa next video. Take care, Sagittarius. God bless. Mahal ko kayo.